patuloy po natin na ipinapangaral ang salita ng Diyos sapagkat ito'y utos ng ating Panginoon na ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Kapatid, napapanahon na para malaman mo kung ano ang katotohanan at walang ibang katotohanan kundi si Jesucristo lamang. Si Jesucristo na siyang nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo at siyang magliligtas ng iyong nag-iisang kaluluwa. Kaya kapatid, kaibigan, huwag matapos ang gabi na ito na hindi ka sumampalataya sa ating pong Panginoon sapagkat ang nasa huli po yung pagsisisi. Sana naglingkod na ako nung napakinggan ko ang salita ng Diyos. Sana sumampalataya na ako nung napakinggan ko ang panawagan ng Diyos. Kapatid, iba na po yung meron pong alam sa salita po ng ating Panginoon. Dahil alam mo, isang araw na muling babalik ang ating Panginoon at isang araw ang ating pong nag-iisang kaluluwa ay harap sa hukuman ng ating Panginoon. Kaya mapalad yung mga tao na sumampalataya sa ating pong Panginoon. Mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos. Mamanahin niya yung buhay, yung ganap, kasiya-siya sa harapan ko ng ating Panginoon. Kaya kung nais mo, magkaroon ka ng kapayapaan, magkaroon ka ng kagalakan sa iyong puso, kung tunay yung pag-ibig mo sa ating Panginoon, kung tunay yung ating pong paglilingkod sa ating Panginoon, meron kang kapayapaan. Kapatid, kaibigan, meron kang kagalakan na paghandugan mo ng buhay ang ating Panginoon. Meron kang panahon sa Diyos. Kung sinasabi mo, kilala mo naman si Kristo, ngunit hindi mo naman nilalakaran ang kanyang mga salita, ang kanyang mga utos. Kapatid, niloloko po natin yung ating sarili. Dahil tunay nga po na ang Diyos ay nakatingin sa ating lahat, nagmamasid. At alam niya yung laman ng ating puso, alam niya ang laman ng ating isipan. Kapatid, kaibigan, ito na yung oras, panahon na tayo po ay maglingkod sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya hatid po sa inyo ng God's Kingdom Mission Christian Church. Kami po ay patuloy na nangangaral ng salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan ng ating pong nag-iisang kaluluwa na walang iba na magliligtas kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Kaya kapatid, kaibigan, magpapatuloy po ang pangangaral ng salita ng Diyos at patuloy na magbabahagi ang lingkod ng ating Panginoon para tayo po ay patuloy na abutin sa ating pong mga pananampalataya. Maglingkod po tayo sa ating pong Panginoon. Marami pong salamat. Diyos po ang magpala sa buhay ng bawat isang nakinig. Diyos po ang magpala at mag-ingat sa lahat po na naririto sa lugar na ito. Salamat po sa Diyos lamang ang lahat ng kapurihan. Magandang gabi po sa ating lahat. Mga kababayan namin sa taga San Marino City. Mga tricycle driver, magandang gabi po sa inyo lahat. Mga naglalakad, nagninegosyo, namamasada. Amen. Narito po muli kami, patuloy na nagbabahagi ng salita ng ating pong Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, napapanahon man o hindi ay pangaral ng salita ng ating pong Panginoon. At naniniwala ko po ngayong gabi, napapanahon na, kaibigan, na mapakinggan mo ang patungkol sa kaligtasan. Mayan din kaya inayun. At ang kaligtasan ito ay napakahalaga. Hindi mo pwedeng panahulahin ito, kaibigan, dahil ang nakasalalay po rito, walang iba kung hindi ang ating mga nag-iisang kaluluwa. At kung bakit po napakinggan ang salita ng ating pong Panginoon ngayong gabi, sa kadahilanan, nais kang abutin ng ating pong Panginoon Jesucristo. Amen. Gumagamit siya ng kaparaanan, gumagamit siya ng mga instrumento, tao,
mga mangangaral, upang abutin ka, upang ipabot sa iyo ng ating pong Panginoon. Amen. Nandariyan siya, nagmamalasakit, nagmamahal sa iyo, kaibigan. Amen. Nais kang tulungan ni Jesus ngayong gabi. Nakikita ni Jesus ang iyong sitwasyon sa gabing ito. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo, kaibigan. Alam ng Diyos ang sitwasyon mo ngayong gabi. Marahil, bigat na bigat ka na sa problema mo ngayong gabi. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Lahat ng tao nilalapitan mo. Pero nire-reject ka. Kaibigan, meron ako magandang balita sa iyo. May pag-asa ka ba? Lumapit ka kay Jesus. Amen. Nasa paglapit po sa ating pong Panginoon, hindi ka bibiguin ng ating pong Panginoon Jesucristo. Nasa Kanya lahat ng kapangyarihan upang tulungan ka. Mangalay eh. Abutin ka, kaibigan, kung ano man ang kailangan mo ngayong gabi. Baka may problema ka sa pamilya. Nais na Jesus na bibigyan ito ng solusyon. Baka may problema ka sa asawa, problema sa anak. Kaibigan, hindi mo kayang solusyonan yan. Kailangan mo si Jesus. Kailangan mo ang ating pong Panginoon. Nananawagan siya sa iyo. Gumagamit siya ng mga lingkod ng Diyos, mga born again, upang ipabot sa iyo. Siya ay nagmamalasakit sa buhay ng bawat isa. Amen. Dahil sa araw, kaibigan, tayo po'y haharap sa hukuman ng ating pong Panginoon. Ikaw at ako ay magbibigay sulit. Anong ipagbigay sulit natin, mga minamahal? Lahat ng bagay na ginagawa natin sa daigdig na ito, mabuti man o masama, ay ating ipagbigay sulit kapag tayo po ay haharap na sa ating pong Panginoon Jesucristo. Kaibigan, nais kunin ng Diyos ang iyong atensyon ngayong gabi. Nais ng Diyos na i-connecta ka niya. Amen. Sa kaligtasan. Nais ng Diyos na yung kaisipan mo ngayong gabi, alalahanin ang Panginoon. Amen. Nais ng Diyos na maiisip mo siya, maalala mo siya sa mga kabutihang ginagawa at patuloy na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaibigan, nawa magbigay ka ng panahon sa Diyos na nagbibigay sa iyo ng lahat na meron ka ngayong gabi. Huwag nating maliwalayan si Jesus. Amen. Sa Kanya nanggaling lahat. Hindi sa atin nanggaling. Amen. Niluwal tayo ng ating mga magulang. Wala tayong kadala-dala. Nagkaroon ka lang. Ngayon, kaibigan, dahil binigyan ka ni Jesus. Amen. Binigyan ka ng mga bagay na meron ka ngayong gabi. At bakit ka meron yan? Nawa, maunawaan po natin, kaibigan. Nawa, marunong po tayong tumanay ng utang na loob sa nagbibigay sa atin ng lahat ng meron tayo. At higit sa lahat, yung buhay mo, ngayong gabi at ang buhay ko, lahat yan yung galing sa atin po, Panginoon. Bagay na hindi mo pwedeng paniwalain sa Jesus. Bagay na hindi mo pwedeng i-reject sa Jesus ngayong gabi. Amen. Dahil lahat ng tao, walang exempted. Opo, ikaw, ako, haharap tayo kay Jesus isang araw. Haharap tayo kay Jesus, kaibigan, isang araw. At ipagbigay sulit natin. Amen. Lahat ng ating mga ginagawa sa daigdig na ito. Kaya napakahalaga,
na yun, takdang panahon na yun, ihanda natin, amen, yung ating mga sarili, upang hindi po ito mapahamak. Kaibigan, meron pong kapahamakan na nag-aantay sa mga taong ayaw sumampalataya sa ating pong Panginoon Jesucristo. At meron din kaligtasan na nag-aantay sa mga taong handang tanggapin si Jesus sa kanyang buhay. Sabi ng aklat ng John, chapter 3, verse 36, amen, sabi ng Biblia, ang sinumang ayaw tumanggap sa anak ng tao, amen, ay mapapasa kanya ang buot ng Diyos. Pero kung ikaw ay tumanggap sa anak ng Diyos, maranasan mo ang buhay na walang hanggan. Kaibigan, mamili ka, langit o impyerno. Dalawa lang yun, kaibigan. Kung nais mo mapunta ng langit, gawin mo ang kalooban ng Diyos. Maglingkod ka sa Panginoon. Ipagamit mo ang buhay. Sumampalataya ka. Amen. Dahil ang pananampalataya natin, yan lamang ang tamang paraan para tayo po ay makaranas ng pinapangarap nating langit. Kaibigan, sabi ng Biblia, amen, sa pamamagitan ng kagandaang loob ng Diyos, amen, bunga ng ating pananampalataya, tayo po ay maliligtas. Ito po ay hindi sa pamamagitan ng ating mga lakas. Hindi ito sa pamamagitan ng ating kasipagan, kundi ito po ay dahil sa ating pananampalataya. Kaibigan, maraming nangyayari. May mga himalang nagaganap kapag mayroon kang pananampalataya. Katulad ko dati, amen, nasa bingit ng kamatayan, 50-50 sa ospital, mamamatay na, kaibigan, hindi na halos makahinga, nag-aantay na na ako na malakutan ng hininga. Pero sabi ko sa Panginoon, Panginoon, bigyan niyo pa ako ng chance ang mabuhay. Pagkalabas ako ng hospital na ito, buhay. At kapag nangyari yan, ako'y nangangako, ipapagamit ko yung buhay ko sa iyo. Kaibigan, kinabukasan, nakalabas ako ng hospital, pinagaling ako ni Jesus, bunga ng aking pananampalataya. At ang pananampalataya din yan, ang sa magliligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan. Hindi mo na kailangang magbayad para maligtas ka. Amen. Sumampalataya ka lang, kaibigan. Sapat na upang maligtas sa iyong nag-iisang kaluluwa kasama ang iyong buong pamilya. Kaibigan, kailan ka sasampalataya kay Jesus? Kailan ka lalapit sa ating pong Panginoon? Kailan ba'y paggamit ang buhay kay Jesus? Kapag may stroke ka na, kapag may cancer ka na, kapag hindi ka na nakalakad, kapag nasa ICU ka na, kaibigan, mas maganda habang mas malakas ka pa ngayon, habang kumikilos ka pa ngayon, habang nakakagawa ka pa ngayon, ngayon na ang tamang panahon upang ipagamit mo ang buhay mo sa Diyos na nagbibigay ng buhay sa iyo. Kaibigan, mahal ka na Jesus. Amen. Ibalik mo ang dati mong pag-ibig kay Jesus. Kung ikaw ay mananampalataya dati, nagmamalikot, backslider, dating Kristiyano, pero napagod,
Puro ng pandemya, kaibigan, magbalik loob ka sa ating pong Panginoon. Ibalik mo yung dating sigla sa paglilingkod, sa pagdala mo sa mga gawain ng ating pong Panginoon. Ayon ng Diyos, amen, na magiging dekorasyon ka lang. Ayon ng Diyos, na maging display ka lang. Ang nais ng Diyos, gagamitin ka niya para sa kanyang kalulhatian, kaibigan. Nais ng Diyos na maparangalan natin siya habang tayo ay nabubuhay sa daigdig na ito. Amen. Siya lamang, opo, siya lamang ang tanging daan sa pinapangarap mong langit. Si Jesus lamang ang siyang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaibigan, kung nangangarap ka ng langit, subalit wala kang pananampalataya, ayaw mo magpagamit ng buhay, ayaw mo pumasok sa simbahan, wala ka ng panahon na nalangin, kapatid, yung pangarap mo, amen, yung pangarap mong langit, kalimutan mo na. Dahil ang mga taong nangangarap ng langit, ito yung mga taong ginagawa ang kalooban ng Diyos at hindi ang kanyang sariling kalooban. Hindi mo alam, maging ako kung kailan darating ang kamatayan sa buhay natin. Malakas ka ngayon. Kumusta bukas, kaibigan? Malakas ka pa rin kaya. Marami tayong kilala. Amen. Buhay kahapon. Buhay na nakarang linggo. Ngayon, patay na. Hindi natin hawak ang panahon. Yung oras, yung kamatayan ay dumadating yan. At any moment, mula ngayon. Kaya kung bakit may mga nangangaral, may nagbabahagi ng salita ng Diyos upang paalalahanan ka, amen, na merong impyerno sa mga taong ayaw sumampalataya sa ating pong Panginoon Jesucristo. Kaibigan, may panahon ka ba kay Jesus? Naglaan ka ba ng oras kay Jesus? Baka naman, wala na tayong panahon kay Jesus. Puro na lang tayong trabaho. Puro na lang tayong pasada, kaibigan. Puro na lang negosyo ang inatupag natin. Napakainit na ng daigdig na ito. Hallelujah! 40 na ang temperatura. Amen! Hindi mo pa rin naiisip. Hindi mo pa rin naaalala. Amen! Yung impyerno. Kaibigan, kung bakit na mga ganitong sitwasyon, para alalahanin natin na kung mainit sa lugar na ito, mas mainit sa impyerno, kaibigan. At maraming taong pupunta roon, kaibigan. At ayaw ng Diyos na pupunta ka roon. Kaya meron siyang ginagamit, mga born again, ngayong gabi. Kung pakikinggan mo, hindi ka mapapahamak. Kung babaliwalain mo, sabi ng Biblia, kung ako'y kakayanin nyo sa harapan ng aking Ama na nasa langit, ikakaya ko rin kayo sa harapan ng aking Ama. Kaibigan, ano man yun ang bagay na hindi nakakalugod sa paningin ng Panginoon, kasalanan, talikuran na natin. Amen. Lumapit ka kay Jesus. Matatawarin ka ni Jesus. Huwag mo nang gawin ang kasalanan. Dahil ang kabayaran yan, kamatayan. Amen. Kamatayan sa apoy ng inferno. Ang kasalanan, hallelujah, ang siyang magdadala sa tao sa kapahamakan.
Kaibigan, magbaliklog ka sa Panginoon. Talikuran ng kasalanan. Huwag mo nang gawin. Ang gawin mo, yun ang mga mabubuting bagay. Amen. Na nais ng ating pong Panginoon. Salamat sa Panginoon. Yung buhay natin dati, dating lasinggero, dating ating kaibigan, dating sinungaling, dating walang panahon sa Diyos, walang panahon sa Biblia, walang panahon manalangin. Salamat na lang. Merong Jesus na nagmamalasakit sa akin at sa pamanong paraan, sa iba't ibang kapamaraanan, kaibigan, sakit at karamdaman, ginamit niya upang ako ay lumapit sa ating pong Panginoon. Salamat ay dating adik nangangaral na ng salita ng Diyos. Baka may kailagang adik sa pamilya ninyo. Amen. Baka yung asawa mo, hallelujah, tumatatak siya mo. Baka yung asawa mo, ng bababae, kaibigan, ng lalaki, kapatid, walang bahagi sa kaharian ng langit, ang mga taong makasalanan. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Kaya huwag natin dayain ang ating mga sarili. Sabi ng Biblia, ano yung mga makasalanan na yan? Sakit sa salapi, paglalasing, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkikiapit, panangalunya, may asawa na, nangangabit pa. Amen. Kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, impyerno, kaibigan, sabi ng Biblia. Pero kung bakit may mga buhay na ginanangaral na yung gabi, para palalahanan ka na may pag-asa kay Jesus. Meron pong pag-asa sa ating pong Panginoon. Huwag ka magkakabiling lumapit kay Jesus, kaibigan. Huwag ka mahiyang lumapit kay Jesus. Katulad ko, napakamakasalanan ng tao yung araw. Pero salamat, nung lumapit ako kay Jesus, pinatawad sa kasalanan, at ngayon, ginagamit na ng Diyos para maparangalan siya sa pagkakataong ito. Kaibigan, hindi ka magsisisi. Wala kang dapat magsisisihan kapag ikaw ay maglingkod sa ating Panginoon. Yung karamdaman ko, pinagaling ni Jesus, 20 years, alipin ng bisyo, sakit karamdaman, hypokalemia, lack of potassium, nagme-maintenance for 20 years. Nung lumapit kay Jesus, pinalis niya yung karamdaman, pinanggal niya yung aking 20 years na maintenance, kaibigan. Kaya ngayon, sa biyaya ng Panginoon, wala na akong maintenance, kaibigan. Purihin sa Jesus. Nagpapagaling si Jesus. Nagilang ng gagamot si Jesus. Kaya buhayin niya sa patay, kaibigan. Kaya kang pagalingin ang ating pong Panginoon. Kaya ang buhay ng Diyos. Ang buhay ng pamilya mo. Ang hindi mo kayang gawin, ay kayang gawin ni Jesus. Pabor sa'yo, kaibigan. Pero ito na ang tamang panahon na maglaan ka ng oras, panahon kay Jesus. Ito na ang tamang panahon para mahalin mo ang ating pong Panginoon sa Kristo. Kapag minahal mo ang Diyos, hallelujah, lahat ng pamor ay ibibigay sa iyo ng ating pong Panginoon. Kapag maglaan ka, kaibigan, ng panahon kay Jesus, iingatan ka ng Panginoon, iligtas ka ng Panginoon, mga pangangailangan mo, ipoprovide siya lahat ng ating pong Panginoon. At higit sa lahat, kapag namatay ka, amen, ang pupuntahan mo
Hindi impyerno, kaibigan, kundi buhay na walang hanggan. Kapiling sa Jesus, kaibigan. Pagka ng ating pong Panginoon, bago matagal ka na walang panahon kay Jesus, umampang ka, kaibigan, lumapit ka kay Jesus, tumalo ka sa mga pagtitipon. Amen. May gawain sa Jesus sa lugar ng Berlin, 30th Street, kaibigan. Kapit sa inyo ng God's Kingdom Mission Christian Church sa bagong lugar, sa bagong lokasyon, sa lugar ng 30th Street, Block 21, Lot 1, Corner Berlin. Matatagpuan mo ang gawain ng Panginoon sa second floor ng building ng Block 21, Lot 1. Kaibigan, meron pong gawain ng Panginoon every Wednesday, Friday, alas 7 ng gabi, Linggo ng umaga, alas 9, amen, Linggo ng gabi, alas 6, sa lugar po ng 30th Street, Berlin. Doon po matatagpuan ang bagong tahanan ng Panginoon. Hatid sa inyo ng God's Kingdom Mission Christian Church, Orange Road, GKFCC, kaibigan. Kami po ay nagmalugod Kunti pa lang po. na nagpapaanyaya Kunti pa lang. sa gawain ng ating Panginoon. Subukan mong tumalo, kaibigan, at pagpapalain ka ng ating Panginoon. At namang relihiyon na meron ka, hindi relihiyon na namin inaalok, kundi ang ating Panginoon Hesus Kristo. Siya nagtago ng buhay, siya nagpagaling sa amin, siya nagbigay sa amin ng tamang direksyon at buhay na walang hanggan. Ito tayo sa maranasan, ang buhay na walang hanggan. Kailangan mo sumampalataya, kailangan mo tanggapin si Jesus ngayong gabi. At sa maikling panalangin, kaibigan, na aking babanggitin, ako'y mananalangin, at ang panalangin ito, ariin mong sarili mong panalangin na pagtanggap kay Jesus. Panalangin, pagtanggap sa kaligtasan, panalangin, amen, upang ikaw iingatan ng ating pong Panginoon. Manalangin tayo at sumunod ka sa panalangin na aking babanggitin, kaibigan, mula sa puso. Amen. Huwag mo isipin na biro-biro lang ito. Isipin mo ang nakataya dito, kaligtasan mo, kaibigan. Amen. Kaligtasan ng iyong nag-iisang kaluluwa ang nakasalalay dito. Kaya sumunod ka sa panalangin mula sa puso. Kaya itong panalangin, kaibigan, Panginoong Hesus Kristo, ako'y nagpapasalamat sa mga salita na nagbibigay sa akin ng paalala ngayong gabi. Inaamin ko, Panginoon, wala na akong panahon sa iyo. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan at mga pagkukulang sa iyo. Ngayong gabi ako po'y magdedesisyon na tanggapin ka sa aking puso, papasukin bilang Panginoon at tagapagligtas, Panginoon, ng aking nag-iisang kaluluwa. Magmula ngayon, ako'y maglilingkod, ako'y susunod sa iyo, Panginoon, at ako'y nangangako na pagkagamit ko ang aking buhay sa iyo. Marami pong salamat sa kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. At dalangin ko rin po naman, Panginoon,
Pakitala mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Upang maranasan ko ang katiyakan, kaligtasan ng aking nag-iisang kaluluwa. Salamat po na marami. Purihin ka, Panginoong Jesus, sa gabing ito. Dakilain ka, Panginoon. Ikaw na ang aking Diyos, tagapagligtas. At ako'y maglilingkod sa iyo hanggang sa iyong muling pagbabalik. Salamat po na marami. Purihin ka, dakilain sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, salamat. Salamat kung tinanggap mo si Jesus ngayong gabi. Salamat kung hindi mo binabaliwala ang panalangin ng pagtanggap kay Jesus. Nakakaasa ka sa mga pabor ng Panginoon. Dahil sabi ng Biblia sa John chapter 1 verse 12, ang sino mang tumanggap at nanalin sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaibigan, kung ikaw yun, baka kasigurado ka, anak ka na ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay tagapagmana yan. Ano man yung hihilingin mo, mayaman ang ating Ama na nasa langit at kaya niyang ibigay sa iyo lahat ng anumang pangangailangan mo. Lumapit ka lang kay Jesus. I-exercise mo lang yung pananampalataya mo. Palagyan mo lang dumalo. Dumalo ka lang lagi sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Dahil sa palagiang pagdala sa gawain ng Diyos, sa palagiang pakikinig ng salita ng Panginoon, diyan po tatatag, diyan po titibay ang iyong pananampalataya. Kaya maraming po salamat sa inyong pakikinig. Amen. Muli, ang gawain ng Panginoon, hatid sa inyo ng God's Kingdom Mission Christian Church, ay meron ng bagong tahanan sa lugar po ng Turkey Street, Corner Berlin, Block 21, Lot 1. Doon po matatagpuan ang gawain ng ating po Panginoon. Dahil ng praise banquet na ngayon inilipad ng Diyos sa lugar po ng Turkey. Kaya bukas po ang gawain ng Panginoon. Bukas po ang puso ng Diyos sa iyong pagdalo, kaibigan. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Lord, salamat sa mga nakikinig. Maranasan nilang yung kapangyarihan mula ng ngayong gabi. Isang araw, Panginoon, makikita nilang kanilang mga buhay. Naglilingkod na rin sa iyo. Ginagawa na rin, Panginoon, yung aming ginagawa ngayong gabi. Dalangin ko, Panginoon, pagpalain mo sila. At ang namamasada, ingatan mo. Walang madidisgrasya. Walang ma-aksidente, Panginoon. At walang mahihit stroke na kilang Diyos. Hallelujah, walang magkakanser. Ingatan mo po kami lahat dito sa lugar ng San Marino City. At maghari ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isang nakatira sa lugar na ito. Salamat po na marami. Purihin ka at takilain sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po na marami. Pagpalain po tayo lahat ni Jesus. God bless you all.